Sa isang iglesia po, mga kapatid, hindi po maaari na ang pastor lamang ang nakakaalam ng doktrina na pinaninindigan nito. Dahil ang iglesia ay hindi composed lamang ng isang pastor. Ang iglesia ay dapat maging matibay sa doktrina. At wala na po tayong ibang autoridad na pinaninindigan nito. Ang bawat isa sa mga miyembro ay meron pong katungkulan na alamin kung ano ba talaga ang pinanghahawakan po natin. At kung established tayo sa kung ano ang pinanghahawakan po natin, kung merong mga maling katuruan na darating at susulpot, hindi po tayo matatangay. So this is really the importance of confession of faith. If you read Christian books, there is no reason for you not to read our Confession of Faith, which is a thick book, by the way. So yun po yun. Nandito po tayo ngayon sa paragraph, chapter 1, paragraph 1. Mauna ang chapter Mauna ang kabanata bago po yung talata. So, chapter 1, paragraph 1. Babasahin ko po ng kabuuan and then meron po tayong susunding outline ngayon kung paano po natin unawain ang paragraph 1. Ang sabi po dito, the Holy Scripture is the only sufficient, sapat na, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience, although the light of nature and the works of creation, it would be better kung merong naka-flash dyan na confession of paragraph 1, and obedience, although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God, as to leave men inexcusable. Yet they are not sufficient to give that knowledge of God and His will, which is necessary unto salvation. Therefore, it pleased the Lord at sundry times and in diversified manners to reveal Himself and to declare that His will unto His church, and afterward for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which makes the Holy Scriptures to be most necessary, those former ways of God's revealing His will unto His people being now completed. So yun.
ay ang deed and word revelation. Kaso, wala na po ngayon yung mga eyewitnesses during the time of Elijah. Meron ba tayong pwedeng matawagan or ma-email na nakasaksi nung ang apoy ay bumaba sa langit at tumupok sa handog ni Elijah? Di ba? Meron bang mga eyewitnesses ngayon na magpatotoo sa atin kung paanong nahati ang dagat na pula at tumawid ang bayan ng Israel? Wala na po. Wala na tayong ma-message. Wala na po ang deed and word revelation. Meron bang magpapatotoo sa atin ngayon na saksi siya kung paanong binuhay ng Panginoon si Lazaro at kung ano ang reaksyon ng bayan ng Israel? Nagpanik ang mga Pharisees. Wala na po tayong message ngayon or ma-email or mapadalhan ng liham. So yung deed and word revelation, which is under special revelation, nawala na. Ang nananatili sa atin ay ang word revelation lang. Kailangan talagang mai-record, maisulat. Kasi kung hindi po isulat, may tendency na mabago-bago ang narrative paglipas ng daan-daan at libo-libong taon. Nakuha po natin? So under ng special revelation ay ang deed and word revelation, una, at pangalawa, written or inscripturated revelation. Now, ihahambing po natin itong general revelation at saka special revelation. Parihong ang general revelation at ang special revelation ay kamangha-manghang disclosure ng Panginoon sa kanyang sarili. Self-disclosure. And yet, bagamat pareho silang nanggagaling sa Diyos, pero iba-iba ang kanilang forma at iba-iba ang kanilang epekto. Ang general revelation ay hindi po sapat upang bigyan tayo ng kaalaman at karunungan na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Ulitin ko, ang general revelation hindi siya sapat upang bigyan tayo ng knowledge na kinakailangan para sa ating kaligtasan. O, kung titingin tayo sa mga ulap, sa mga dagat, mga bundok, lahat ng mga bituin, general revelation yan, nangungusap sa atin ng mga yan na merong Diyos, merong supreme being. Pero kung paanong maligtas ang mga makasalanan na tulad natin, kulang ang general revelation. Tanging ang special revelation lamang ang sapat, tiyak, at hindi nagkakamaling pamantayan sa lahat ng karunungan na humahantong sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang special revelation lamang ang sangkap upang magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, general revelation. Pangalawa, special revelation. Yun lang ang ating outline sa paragraph number 1 ng chapter 1 ng ating Confession of Faith. Ano ang general revelation? So, nandito na po tayo sa unang bahagi. Ano po ang general revelation? Ang general revelation or pangkalahatang pagpapahayag, ito po ay nagpapahayag ng iilang katotohanan patungkol sa existence and katangian ng Diyos. Ang general revelation ang nagsasabi sa atin na merong Diyos. Ganito ang Diyos, makapangyarihan siya. At meron pong dalawang biblical basis ang general revelation. Una, sa Lumang Tipan, Psalm chapter 19 verse 1 to 3. Please turn there. Araw-araw pala tayong nakakapakinig at nakakakita ng preaching. Meron pong nangangaral sa atin araw-araw. Di lang natin alam. Mga preachers pala ang mga ito. Psalm chapter 19 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kaniyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita. So araw-araw daw itong mga kalangitan ay nagsasalita sa atin. At gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man. Ang kanilang tinig ay hindi narinig. Kaya nga, ang pangalawang teksto sa Bagong Tipan,
nagsasabi sa atin na wala pong maaaring magbigay ng excuse. Walang makakapag-excuse sa kanilang sarili sa araw ng paghahatol. Nasasabihin nilang, hindi ko kasi alam. Ang sabi kasi ng ating teksto sa Psalm chapter 19 verse 1 to 3, wala daw pananalita ang general revelation na hindi narinig ng sino man dito sa mundo. Lahat po ay nakakapakinig ng sermon ng pangungusap ng general revelation. Merong Diyos, merong tagapaglikha, at itong tagapaglikha ay merong autoridad at karapatan sa atin, at itong tagapaglikha ay makapangyarihan. Siya ang lumikha sa bawat isa sa atin, at tayo po ay magpapasakop sa Kanya. Iyon ang pangungusap ng general revelation. Mga preachers kasi yan. Kaya walang sino man na magsasabi sa araw ng paghahatol, Lord, wag mo akong hatulan, hindi ko alam. No, sapat na ang general revelation upang hatulan ang sino mang hindi kumikilala sa Diyos sa araw ng paghahatol. Romans chapter 1 verse 19 to 21, ito yung pangalawang major text na nagsasaad patungkol sa general na kapahayagan. Ang sabi po ng Romans 1:19 to 21, ang sabi po dito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Ang maaari daw nating malaman tungkol sa Diyos ay hayag daw. Hindi ito blurred. Talagang hayag daw. Mula ng yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. So, this is God's gracious act. Mula pa ng likhain ang sanlibutan ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So, sa general revelation, isang paraan ito sa pagpapakilala ng Diyos sa kaniyang sarili. At ang general revelation ay parihong sensory, ibig sabihin nakikita natin, and experiential. Nararanasan po natin, nararamdaman natin. So, the general revelation of God is both sensory and experiential. At saan po natin matatagpuan ang general na kapahayagan ng Diyos? Ang sabi po ng ating confession of faith, which is derived from the Bible, is it is found particularly in the light of nature, yung sangnilikha, the works of creation. Nakikita din natin ang general revelation sa probidensya ng Panginoon. Ang doctrine of the providence ay nagsasabi, hindi lang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pinamamahalaan din ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Lahat ng kaganapan dito sa Diyos, dito sa mundo, ang Diyos po ang namamahala. Yun po ang probidensya. Hindi po yung tipong popular song during the 1990s na kahit mga evangelical churches ay kumakanta nang hindi inaalam ang lyrics, from a distance. Yung song na from a distance, God is watching us from a distance. That is deism. Alam niyo yung deism? Yung tipong impersonal ang Diyos, spectator lang siya, wala siyang pakialam, He's just watching us from the distance. That's not God. The God of the Bible manages the entire creation. The God of the Bible manages and rules and governs everything. Yun po ang doctrine of providence. And do you think aksidente yung yung nanay na problema dahil nawala ang kanyang contact lens? Hindi niya alam kung saan po niya nalapag yung contact lens. So, problema na siya. Dahil mahalaga ang contact lens. Hindi siya makakakita. And then, kinagat siya ng langgam. And then, nakita niya na yung kanyang contact lens ay binuhat ng maraming langgam papalapit sa kanya. Now, do you think that is accidental? Hindi po yan accidental. That's God's providence of all the events leading to the finding of that contact lens. Yung mga langgam pa ang ginamit ng Panginoon, that is providence. Hindi po yan hindi po yan aksidente. God is involved.
He's not watching us from a distance. So that is a blasphemous song. That is a blasphemous song. Meron pang lumabas nung mga 1990s pa rin na, hey, hey, God is great. Hey, hey, God is great. Naging popular song yun eh. Tapos ang last na line is, nobody calls him on the phone, except for the Pope maybe in Rome. It is true that nobody calls God on the phone, but we call upon the name of the Lord in our prayers. And He hears us and He answers us. So, ang general revelation ay nagpapahayag sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang karunungan, upang ang mga tao ay wala pong maidadahilan. Yun ang sinasabi po ng Romans 1:20. Wala talagang maidadahilan ang mga tao. Now, gaano ka easy ang pagtanaw natin sa general revelation ng Panginoon patungkol sa Kanyang goodness, power, and wisdom? Napaka-easy actually. Ang earth at ang sky na nagbibigay sa atin ng ulan. Ang earth na nagtatanim ang mga tao at binibigyan tayo ng provision para makain natin araw-araw. We are dependent on the earth for the raw materials of what we need in this world. Dependent tayo sa sangkalangitan para sa liwanag, para sa heat, para sa wind, para sa rain. But the goodness bestowed from the heavens and the earth points to the goodness and wisdom of a personal being, the powerful God. Ang creation ay punong-puno ng demonstration ng kapangyarihan. At ang creation ay nag-i-indicate lamang ng isang bagay. There is a powerful and personal being behind all of the things that we see. And interestingly, ang creation ay nagpo-provide sa atin mula sa Diyos exactly kung ano ang pangangailangan natin dito sa mundo. Ano ang indictment ng Panginoon sa mga tao? Tumatanggi ang mga tao na manampalataya at magpasakop sa lumikha ng buong universo. This is the essence of idolatry. Imbis na tingnan ang nature, ang kamangha-manghang tanawin natin na natutunghayan sa nature, mga dambuhalang mga hayop na nakikita natin sa nature, ang araw, ang buwan, imbis na tingnan natin at ang conclusion natin is purihin ang Diyos na tagapaglikha. Ang nangyari, sinamba ng mga tao ang araw. Dahil ang ulan ay talagang kailangan sa mga pananim, ina-attach nila ito sa deity. So merong rain god na itinatalaga nila. And dahil ang lupa ay kailangang maging fertile para mag-yield ng crop, they attach it to the god of fertility. At iba pang mga gods and goddesses. Dahil maraming mga powers na nakikita natin sa nature. Ang mga idolaters ay nagkukonclude na merong maraming gods. Di ba? Merong maraming gods. And by assigning to Mary several roles, Our Lady of the Airport, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of lahat. So, ginagawa nilang omniscient. Lahat ay andun. Sa lahat ng dako. So, they assign nagiging impersonal gods. Now, ang necessary conclusion po nito mga kapatid is that ang revelation ng Panginoon sa nature ay hindi sapat upang i-restore ang ating kaluluwa sa fellowship with God. Hindi sapat ang general revelation upang buksan ang ating mga mata at upang malutas ang problema natin sa kasalanan. Ang general revelation ay sapat upang hatulan ang mga makasalanan na tulad natin. Sapat ang general revelation na maging batayan ng paghahatol ng Diyos sa atin. Pero hindi sapat ang general revelation upang
malutas ang ating problema sa kasalanan at makilala natin si Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. So general revelation is wonderful. It's good because it's God disclosing Himself through them. But that is not sufficient to save the soul. Kaya nga, ang Psalm chapter 19 na nag-introduce sa general revelation, hindi po siya nanatili sa general revelation. If you will read verse 7 hanggang sa verse 13, nag-elevate po into special revelation. Please turn to Psalm chapter 19 verse 7 to 13. Nag-elevate siya into special revelation kasi hindi po talaga sapat ang general revelation. Ang sabi po ng verse 7 hanggang sa 13, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. So, binanggit ang kautusan ng Diyos. The law of God, the scriptures. Ang kautusan ng Diyos ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak, patutuo sa banal na kasulatan, na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto. Now, ang ginto ay general revelation yan. Ginto yan diamond. Pero ang salita ng Diyos ay dapat higit na naisin. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Sinong makakaalam ng kaniyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. Pero sa pamamagitan ng scriptures, malalaman natin. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Ito yung deliberate sinning against knowledge. Diba? Against the word of God. Yung kanina is unintentional sin. Hindi natin alam. Ngayon na nalaman natin sa banal na kasulatan, hiningi natin ng kapatawaran. Pero merong mapangahas na mga pagkakasala na laban sa malinaw na kapahayagan ng Diyos. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. So, that's for general revelation. Pangalawa ay ang special revelation. Mag-stand tayo kahit 5 minutes. Lamang ang special revelation, of course. Dahil ang special revelation ay sapat upang makilala natin ng lubusan ang tunay na Diyos. May mga bagay na nagagawa ang special revelation na hindi kayang gawin ng general revelation. Kaya nga ang language ng ating confession of faith ay nagsasabi, therefore, kung merong mouse, it pleased the Lord at various times. Nang sabi dyan, therefore, nasaan ba yan? Ito. Dahil hindi sapat ang general revelation, ang sabi dyan, therefore, it pleased the Lord at various times and in different ways to reveal Himself. Now, saan po kinuha ang language na yan? Kinuha yan sa Hebrews chapter 1 verse 1. Please turn there. Hebrews chapter 1 verse 1. Ang sabi po dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Now, mahalagang statement ang Hebrews chapter 1 verse 1 patungkol sa self-disclosure ng Diyos. At dinidescribe ng Hebrews chapter 1 verse 1 ang iba't ibang paraan na ginamit ng Diyos noong una under the Old Covenant sa Old Testament sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa atin. Sa ano-ano yung mga iba't ibang paraan? Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng vision, sa pamamagitan ng theophany. Yung theophany, katulad ng burning bush, di ba? Visible manifestation of God. Sa pamamagitan ng appearances of angels, which was the visible manifestation of the pre-incarnate Christ.
Nagpakilala din ang Panginoon sa pamamagitan ng Urim and Thummim. Yung casting of Lot. Marami pa. Nagpakilala ang Panginoon. Now, wala sa kahit isa sa mga ito ang written forms of revelation. During that time, wala talaga. Hindi pa ito written form of revelation. At ang tanging nakakaalam nito ay yung mga nakasaksi. Di ba? Yung burning bush, sino ang nakaalam? Yung si Moses lang, kasi siya lang yung nakakakita. So, ito yung tinatawag na deed and word revelation. Along with the word of God, sa pamamagitan ng mga propeta, meron ding deed revelation. At ang pinaka-focus po ng Hebrews chapter 1 verse 1, ang pinaka-ultimate deed and word revelation ay si Jesus Christ. Diba? Jesus Christ is the exact replica of the Father's image, and He did many wonderful things when He was on earth. So Jesus Christ was the ultimate deed and word revelation. Because in Jesus Christ, it was God who spoke and who acted and who proclaimed the will of God. Nakita talaga yung deed and word revelation in clear, rational speech. Visible form, si Jesus po yun. The ultimate deed and word revelation. Pero, wala na nga ang mga saksi. Wala na. Katulad ng sinabi ko kanina, wala na po yung mga saksi kung paanong pinadami ni Jesus Christ ang 5 tinapay at ang 2 isda. Wala na talagang mapagtanungan tayo at tatawagan natin sa cellphone. Wala na po. They were only known to those who heard and to those who witnessed the events. Hindi po ito na ipapasa sa successive generations, maliban na lang kung ito ay maitala, maisulat. Di ba? Hindi ito maipapasa sa succeeding generation accurately, maliban na lang kung ito ay maitala at maisulat. At ang tawag po nito sa Biblia ay inscripturated revelation. Yung deed and word revelation ay hindi po nananatiling deed and word revelation lamang. Talagang isinulat at ang Diyos din ang nagbigay ng instruction kay Moses, kay Mordecai, na isulat ang mga pangyayari para sa susunod na mga salinlahi. So here comes the necessity of inscripturated revelation. At ito po ang ipinahayag ng chapter 1 ng ating Confession of Faith. At ano ang necessity? What are the importance of inscripturated revelation? Number 1, upang ipahayag ang kalooban ng Diyos sa kaniyang iglesia. Unless passed on through writing, how would the church know of His saving acts? Maliban na lang na maipasa ito sa pamamagitan ng writing, papaano malaman ng iglesia ang dakilang paggawa ng Diyos sa kaligtasan ng mga makasalanan? Isang layunin pa, isang kahalagahan ng inscripturated revelation is for the better preserving and propagating of His truth. Nandyan ba yan? For the better preserving and propagating of His church. Siguraduhin natin na 1 page po tayo. 1 book lang ang ating ginagamit sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Unless written, papaano mai-communicate ng church ang katotohanan sa iba? Maliban na na-inscripturate ito. Pangatlo, na nakasaad sa ating confession, ang kahalagahan ng inscripturation or inscripturated revelation. Pangatlo is, for the better establishing of the church against the corruption of the flesh, dahil ang flesh natin ay corrupt. Di ba? Tinitwist natin ang salita ng Diyos. Nire-revise para lang ma-soothe ang ating preference. Di ba? Ang LGBTQ ngayon, ini-interpret ang Bible in different way para lang ma-accommodate siya. So, kailangan ang inscripturated revelation for the better establishing of the church against the corruption of the flesh, the malice of Satan and the world. Kung wala ang banal na kasulatan, ang mga believers ay wala pong sandata
sa espiritual na pakikipagdigma. Wala pong sandata ang mga believers. And since general revelation ay hindi po sapat, at ang deed and word revelation during the times of the prophets of Old Testament and Jesus Christ, ultimately, deed and word revelation yun. And since ang deed and word revelation ay kailangan talaga para sa ating kaligtasan, pero wala nang witness eh. Di ba? So, wala na rin ang direct revelation from God sa ating panahon ngayon na naririnig natin ang boses ng Diyos. Wala na. Kaya nga ang inscripturated revelation ay talagang kailangan. Ito lang yung tanging kapahayagan, the only God-breathed revelation na iniwan ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Ang tradisyon, hindi po yan God-breathed revelation. Ang tradisyon. Ang tradisyon ay mag-bow down sa authority ng scriptures. Hindi po lahat ng tradisyon ay mali, pero kung ang tradisyon ay salungat sa banal na kasulatan, ay kailangang i-reject yung tradisyon na yan. Without inscripturated revelation, ang isang tao ay hindi maaaring maligtas. Without inscripturated revelation, ang mga Christians ay hindi po ma-established, ma-built up, at ang church ay hindi po makakamove forward tungo sa tagumpay. Kaya nga ang first statement of paragraph 1 is actually the grand conclusion of the substance of the teaching of the paragraph. Ang sabi kasi ng first sentence pa lang, the Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Sa madaling sabi, ang banal na kasulatan, ang sapat na nagbibigay karunungan tungo sa kaligtasan, hindi nagkakamali. Hindi tayo nililigaw ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay tiyak. Without any doubt, wala pong duda. At ang banal na kasulatan ay sapat. Wala na pong kulang. Lahat ng kailangan natin para sa kaligtasan at para sa pagtatagumpay laban sa kasalanan ay nasa banal na kasulatan. Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin thoroughly. Hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Ang mandato po natin is aralin po natin ang libro na may biyayang binigay ng Diyos sa atin. So, ano ba ang mga scriptural warrant ng special revelation? 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Yun yung foundational passage, no? Please turn there. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now, ang inspiration ay hindi yung tipong ang mga Bible writers ay parang robot na hindi sila conscious, na hiningahan lang sila ng Diyos, na isulat na lang nila, hindi sila conscious. No, that's not what inspiration is all about. Ang inspiration hindi lang din yung tipong na-inspired ako na sumulat ng tula. Hindi ganon. Ang inspiration is, ang Panginoon ay nagpakilala sa kanyang sarili gamit ang karanasan, gamit ang personalidad ng individual writers. So, God spoke to us in the language of men and in the personalities of those authors, personalities and temperaments. But those authors were carried along. They were able to write what they have written, even the specific words. Yun ang ginamit ng Panginoon upang ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. So, as an application, mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoon kasi nagpakilala po siya sa kanyang sarili sa atin. Ibigay po natin ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating isipan, ang ating kalakasan upang saliksikin ang banal na kasulatan at aralin po ito. At dahil ang kasulatan lamang ang tanging sapat, tiyak at hindi nagkakamaling
pinagmulan ng karunungan na nagdudulot ng tunay na pananampalataya at pagsunod. Naway i-devote natin ang ating oras upang aralin ang salita ng Diyos at upang i-apply ito sa ating buhay. Ang revelation, ang pagpapakilala, kailangan yan ng response. Can you imagine, merong nagpakilala sa iyo for the first time, may seminar, tapos hindi nyo kilala ang isa't isa, and then merong nag-initiate na, "Hi, good morning. I am Jeremiah. Who are you?" Tapos wala kang response. Tiningnan mo lang yung tao, awkward. Di ba? Ang revelation, kailangan po yan ng response. At sana po ang response po natin ay katulad sa sinabi ni Samuel, "Here I am, Lord. Here is your servant, Lord. Speak, for your servant listens." Yun ang sinabi ni Samuel eh. Speak, for your servant listens. Sana po, yun po ang ating attitude bilang tugon sa kapahayagan po ng ating Panginoon. At ang ating attitude dapat sa salita ng Diyos ay yung nakasaad po sa Psalm chapter 19 verse 10. "Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo." So dito po nagwawakas ang ating pag-aaral sa unang paragraph ng chapter 1 ng ating Confession of Faith on the necessity of inscripturated revelation, and binigyang difference ang general revelation at ang special revelation. One question or two bago tayo mag-closing prayer? Pastor, question po, wala parang katanong habang wala pa. For clarification lang din po, at tama po ba na sa general revelation, hindi lang nag-reveal ang Panginoon clearly through creation, kundi accessible ito even through unbelievers, that they can have true knowledge of God, though nag-lead sa idolatry because of sinfulness. Tama po, no? Hindi nga sapat ang general revelation to give us saving knowledge. Sapat ang general revelation as a basis sa paghahatol ng Diyos sa atin. A general revelation has led to idolatry. Hindi talaga nila nakita na ang power behind the Son is God. Ang kanilang nakikita na ang power behind the Son are those deities, the Son God. Yun ang kanilang nakikita eh. And that is the problem of fallen humanity. Okay, so it seems na wala na pong mga questions para sa kaibigan natin, mga kaibigan na wala pa sa Panginoon. Huwag kayong mag-imagine na makascore kayo sa langit, makapunto kayo at maligtas kayo, pero nananatili kayong mangmang at ayaw ninyong aralin ang salita ng Diyos. Vanish the thought. That will never happen. You can only have true faith in God if you will study the Word of God and listen to the proclamation of the gospel, which is what this church constantly offers Sunday after Sunday. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Salamat din sa pagbubukas ng third wave ng pag-aaral ng Confession of Faith. At sana po ay i-take ng iglesyang ito ang pag-aaral na ito seriously, because this is the systematic representation of all that we believe in the Bible. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po tayo 10:15.